Sa po mapagpalang hapon sa bawat isa sa ating mga kapwa namin mga pasahero. Kami po ay nagpapasalamat muna sa ating pong Diyos na patuloy na nag-iingat sa atin at tayo'y patuloy na binibigyan ng buhay at kalakasan. Tayo rin po ay nagpapasalamat sa ating pong driver conductor na tayo po ay binigyan ng pahintulot na tayo po makapagbahagi ng mga salita ng ating pong mahal na Diyos. Sa mga oras nito mga kaibigan at mga kapatid, ang inyo pong mga kaibigan mula sa Seventh-day Adventist Church ay patuloy pong maglilingkod ng mga salita ng ating pong mahal na Diyos. Sa pamagitan po nito mga kaibigan, ang ating pong mga sarili ay patuloy na magkaroon tayo ng koneksyon sa ating pong Diyos na may likha ng ating pong mga buhay. Ito po kaming magkasama ngayon mga kaibigan, tulad dito ninyo na mamasahe sa mga upuan na ating pong inuupuan. At amin na itong ipaunawa mga kaibigan at mga kapatid na sa amin pong paglilingkod, ito po ay libre. At wala po kayong inaasahang kami ay mag-iikot ng mga supri o mga envelope upang humingi ng mga love offering. Ito po, paglilingkod ay libre po sa inyo mga kaibigan. At mamahagi rin po kami mga kaibigan mga kapatid ng mga missionary booklets na ito po ay pinamagatang pag-asa para sa mga pamilya ngayon. Ang laman po ng booklet na ito mga kaibigan ay ating pong bibigyan ng matatag ang kalagayan, sitwasyon o ang mga relasyon ng bawat pamilya na ating pong kinaaniban. Dahil malaga po sa ating pong Diyos ang bawat pamilya. Dahil dito po nagsisimula kung paano tayo nahubog upang magiging mabuting mga mamayan sa ating pong lipunan. Kaya po, ito po ay aming ibibigay sa inyo ng libre ang mga missionary booklets na ito. At tayo po ay manalangin na para po sa ating pong patuloy na pag-aaral o pakikinig ng mga salita ng ating pong mahal na Diyos. At amin din pong pinapauna sa inyo mga kaibigan, mayroon po tayong nagbibideo. Sa ating pong pagbibideo mga kaibigan at mga kapatid, kung halimbawa ayaw po ninyong makunan ng video, maaari po ninyong itago ang inyong pong mga sarili sa pamagitan po ng pag-ibo kapag kayo ay natutukan ng ating pong video. At kung nais naman din po ninyong makita ninyo ang inyong pong mga matamis na mga ngiti, maaari po ninyong ipakita ang pinakamagandang ngiti po ninyo upang inyong masundan sa ating pong mga upload sa ating pong Facebook, sa YouTube, sa Fast Preaching Ministry. At dito inyo rin pong makita matatagpuan ang ating pong mga contacts na inyo pong matatanggap dito sa ating mga ipamahaging mga missionary booklets. So, maraming salamat po sa inyong pong pag-unawa sa konting panahon na aming pong hingin sa inyo na makinig po tayo sa mga salita ng ating pong mahal na Diyos. Tayo po ay manalangin. Mahabagin pa ang pangyarihan naming Diyos ng tahanan sa mga langit sa oras na ito, Amang Banal. Maraming salamat po na kami ay inyo pong biniyayaan ng isang mahalagang pagkakataon na makarinig kami ng iyong pong mga salita. Ang aming pong dalangin ng Diyos ng lahat ng aming mga kababayan sa loob ng bus na ito ay patuloy po ninyong ingatan. Lalo na po Diyos sa mga lugar na kanila pong patutunguhan. Sila po'y makarating na maluwalhati at matagumpay, ligtas sa anumang uri ng pamamakanang buhay at makauwi din po sa mga tahanan kung saan sila po ay nanggagaling. Gayon din naman ang driver at konduktor, patuloy silang pagbalait sa kanilang pong pagbiyahe sa buong maghapon sa araw na ito. Ang pagbabalang pinansyal at iba pang mga kaligtasan na kanila pong kailangan sa kanila pong pagbabiyahe, patuloy po ninyong ipagkaloob o Diyos. Maraming salamat po sa inyong pong pakinig sa aming dalangin, patawad sa aming mga kasalanang nagawa, ang lahat itinig namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay mga mahal kong mga kapwa pasahero, ang ating pong magiging paksa sa mga oras na ito, natin pong pinamagatang ang kasalanan.
Mga kaibigan, mga kapatid, ano po ba ang kasalanan mula sa banal na kasulatan o kaya sa Biblia? Mga kaibigan, ang kasalanan po ay tinatawag po ng Biblia na paglabag sa kautusan ng Diyos. Dahil ang bawat lumalabag sa kautusan ng Diyos ay kasalanan. So yun po ang kasalanan na binigay ng Biblia kung paano natin unawain ang salitang kasalanan. Madali lang naman pong maunawaan din. Halimbawa, dito po sa ating bansa o sa ating pong lipunan na ating kinabubuhayan, tayo po ay nagkakasala dahil po sa batas na ating pong nalabag na batas ng ating pong bansa. Gayon din naman sa banal na kasulatan sa Biblia, ang kasalanan sa Diyos, gayon din naman ang kasalanan sa ating kapwa ay dahil din po sa ating pong paglabag sa batas ng ating pong mahal na Diyos. Ano pa ang kasalanan mula sa Biblia? Pinaunawa din ng Biblia, mga kaibigan, mga kapatid, na ang kasalanan ay siyang naghihiwalay sa tao at ng Diyos. Sa madaling sabi, mga kaibigan, mga kapatid, ang kasalanan ay siya pong nagpapalayo sa tao at sa Diyos. Saan po natin matatagpuan po, mga kaibigan, mga kapatid? Yan po matatagpuan po natin sa Isaiah 59. Ang talata ay verse 2 po. Ito po ang pagkasabi. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano ba't siya'y hindi nakikinig? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang isang kasamang tao o ang isang kasalanan o ang isang taon may nagawang kasalanan sa Diyos o sa kapwa man, maging ang kanya pong panalangin, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi po pinapakinggan ng ating pong mahal na Diyos. So, ang kailangan po natin upang tayo ay magiging malapit sa ating pong Diyos, kailangan po tayong humingi ng pagsisisi sa ating pong Diyos upang mapatawad po tayo sa ating pong mga kasalanan. Dahil kahit ano pong ating gagawin na paghingi sa ating pong Diyos ng proteksyon, ng mga pagpapala na mula sa Kanya, ngunit patuloy po tayong nagkakasala sa Kanya, mga minamahal pong mga kaibigan, mga kapatid, hindi po pinapakinggan ng ating pong Diyos ang ating pong mga dalangin. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kaibigan, mga kapatid, sa Gawa 3, ang mga talata ay 19, ating pong matutunghayan ang mga pahayag ng banal na kasulatan o ng mga lingkod ng ating pong mahal na Diyos kung paano maayos ang ating pong nasirang relasyon sa ating pong mahal na Diyos dahil sa kasalanan. Ayon po dito sa Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo at magkalig loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So, ito po ang pinakamagandang gawin po natin ngayon, mga kaibigan, dahil tayo lang naman po ang nakakaalam kung ano ang ating kasalanan. Tayo at ang Diyos lamang po ang may kapangyarihang makakaalam sa kasalanan. Dahil sa Diyos po, mga kaibigan, mga kapatid, wala pong natatago at walang naninihid sa Kanya. Alam po niya na talagang ang tao ay mahina kapag wala po ang Diyos sa kanyang buhay, hindi po talaga malalagpasan o mapapanagumpayan ng tao ang kasalanan. Kaya kailangan po natin ang Diyos upang tumulong sa atin na tayo ay makalagpas sa mga kasalanan na ayaw ng Diyos na ating pong magawa. Kaya isa sa mga kailangan natin araw-araw, talagang nagkakasala po tayo. Hindi lang sa ating pong mga pagsasalita, maling sa ating mga iniisip o sa ating mga gawa, tayo po ay nagkasala sa Diyos, hindi naman sa ating pong kapwa, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya mahalaga po na tayo'y lagi lumapit sa ating pong Diyos upang tayo ay magkaroon ng lakas na labanan ang kasalanan.
Na itong kasalanan na ito mga kaibigan, ito naman ay talagang kagagawan ni Satanas para marami po siyang madamay sa dagat-dagatang apoy o impyerno upang hindi siya mag-isa doon. Gusto lang niyang mandamay ng mga iniibig ng ating pong Diyos. Walang iba, tayong lahat ay mga iniibig ng ating Diyos. Dahil ang kaaway sa Satanas ay gawin sa ating pong Diyos, kaya ang lahat ng kanyang iniibig o iniibig ng ating Diyos, gusto niya idamay sa kanyang galing sa ating Diyos. Kaya tayo ay tinatarget ng kaaway na magkasala para mahiwalay tayo sa Diyos. Ayan po. Kaya ito ang panawagan sa ating pong mahal na Diyos na kung tayo ay magkasala man, mayroon po tayong lalapitan na magpatawad sa ating mga kasalanan. Ayon po sa sulat ni Apostol Juan 1:9, kung ipahayag po natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal ang Diyos na magpatawad sa lahat ng ating nagawang mga kasalanan. Basahin po natin mga kaibigan at kapatid. Ang sabi po ng 1 Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Purihin po ang Diyos mga kaibigan at kapatid. Hindi lamang tayo patatawarin sa ating mga kasalanan, lilinisin pa niya ito. So, hindi lamang niya ito sasabihin sa atin o pinatawad na kita sa iyo po mga nagawang kasalanan sa akin o sa kapaman. Lilinisin pa kita. Pagka sinabing lilinisin mga kaibigan, mga kapatid, talagang tatanggalin niya ang lahat ng mga iniisip natin na maaaring maging dahilan ng ating pagkakasala sa Kanya. Kaya po, ang ating pong patuloy na pakikinig sa mga salita po ng ating pong mahal na Diyos upang tayo'y akayin sa Diyos na tayo'y magiging malinis sa harapan niya, di man ito'y magawa natin sa madali ang panahon. At least mga kaibigan at mga kapatid, mayroon po tayong ma-realize na sa tuwing tayo magawa ng kasalanan sa harapan ng ating mahal na Diyos, mayroon po tayong Diyos na dapat lapitan upang ipag-i sa Kanya ang ating pong nagawang kasalanan. Di po ba ay napakabuti ng Diyos? Di po ba ay napakmahal na Diyos na sana'y tayo ay managot sa kasalanan na ating ginawa, pero ang ginawa ng ating pong mahal na Diyos, siya po ang tumubos sa ating pong nagawang kasalanan. Alam po ba ninyo na matindi ang kabayaran ng kasalanan? Kung ating pong basahin ang banal na kasulatan, mga kaibigan, mga batid, ang kabayaran ng kasalanan, walang iba ay kamatayan, mga kaibigan, mga batid. Iyan po ay sabi ng Romas 6:23. Ay, baka na simbahan dyan. Ay sinabi ni Apostol Pablo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito'y ginawa ng Panginoong Diyos na ang kanya po sarili ang siya po ginawang pagtubos sa kasalanan na ginawa ng tao upang ang tao ay maligtas sa penalty ng kasalanan. Ito po ang pagkasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang hanggan ay buhay na walang hanggan. O ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, napakabuti po ng Diyos mga kaibigan, mga kapatid, na bagamat tayo ang siyang nagkasala, pero ang Diyos po ang nagbayad sa ating pong mga kasalanan. Yun po ang dahilan mga kaibigan, mga kapatid, na ang ating pong Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay namatay doon sa cross dahil sa pagtubos sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya ang paanyaya po sa atin ngayon mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay panumbalik sa Kanya. Sa anong paraan mga kaibigan tayo ay makapanumbalik sa ating pong mahal na Diyos? Sa pamagitan po ng ating pagsisisi at pagbalik loob sa Kanya. At doon natin maranasan na tayo ay muling nasa Diyos na naman mga kaibigan, mga kapatid.
Dahil dito mga kaibigan, ay patuloy na tayo'y nanawagan na tayo ay lumapit sa Diyos. Mayroon po mga nagsasabi na wala po silang kasalanan sa Diyos. Okay. Sige po, sa mga bababa po, ingat po kayo mga minamahal po mga kaibigan. Baba po at sa plaza po ha. Nasa na Ayan po po, ay baba po kayo. Pasok po kayo, sir. Nasa na po baba natin ha. Plaza. Okay, tama na plaza. Ayan po, sa mga bababa, ingat po kayo. Nasa na po At baba ang ating pong patuloy na dalangin, kayo pong lahat ay patuloy na ingatan ng ating pong mahal na Diyos. Patuloy po tayo makinig sa mga salita ng ating pong Panginoong Diyos. Muli aking pong ulitin sa inyo mga kaibigan at mga kapatid, ang kasalanan ay siya pong paglabag sa kautusan ng Diyos. At ang kasalanan, siya pong nagpapahiwalay sa tao at ng Diyos. At ang ating mga panalangin kapag tayo ay makasalanan, hindi po dinidinig ng Diyos ang ating pong paglapit sa Kanya. Kaya ang Diyos ay nanawagan sa atin kung ano mang ating nagawang kasalanan, ay atin pong ipagsisisi ito at manumbalik loob sa Kanya upang tayo'y patatawarin, linisin sa ating mga kasalanan na nagawa. Napakabuti po ng ating pong Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, dahil naunawaan niya ang kalagayan po natin na bagaman tayo ay talagang sobrang makasalanan, pero handa naman siyang magpatawad sa ating pong nagawang kasalanan sa Kanya. So, yun po ang kabutihan ng Diyos na ating po patuloy nararanasan sa araw-araw. Ngayon, maano po ninyo may tanong mga kaibigan, mga kapatid, ano po ang gagawin upang mapanatili tayo na maiwas sa pagkakasala sa ating pong Panginoong Diyos? Dahil alam po ninyo mga kaibigan, mga kapatid, halos oras-oras, minuto o kaya araw-araw, hindi po natin naiwasan na tayo hindi magkasala sa Diyos. Talagang nagkakasala ang tao, hindi lamang sa pagsasalita, maging sa ating mga kaisipan. Tayo ay nagkakasala sa Diyos at sa ating pong kapwa. Mayroon pong paalala o mayroon pong mga pamaraan na ipinakita at pinapahayag ng banal na kasulatan kung paano tayo ay mapanatili na maging mabuti sa harapan ng ating pong mahal na Diyos. At sabi po ni Apostol Juan sa sulat niya, Juan 5:39, kung patuloy po nating sasaliksikin ang banal na